Good day guys, new day, a new watch to repair. This is Red of Right Time PH. We are here at our Pavilion branch. Actually, dalawa po yung branch namin. Yung isa po nasa SM City, Dasmariñas. So, may dinala po si client namin all the way from Quezon City pa po siya. Nag-visit po siya dito sa Pavilion Mall branch natin. Ito po yung isa sa dinala niya, Omega Speedmaster Mark 40 reference 3520.53 triple date Cosmos. So makikita nyo po, sariwa pa po siya. So ang ano po ni client ay need servicing na po, due for servicing kasi matagal na po atang hindi na sa service. So check po natin sa time grapher kung ano po ba yung health ng watch. Tara! So ito po si Kuya Jericho. Hey, Kuya Jericho, say hello. This is one of our technician here at Pavilion Mall branch. So ito po, i-check na po ni Kuya Jericho yung Omega Speedmaster. Siyempre, tatama muna ni Kuya Jericho yung lip angle. About 10 degrees. So yan, makikita nyo po yung amplitude niya ay mababa na. Na po talaga yan pag ganyan kababa. Lalo at sabi ni client hindi pa siya nasa service ng mga ilang taon. So indication po yan, yung mga lubrication yan ay medyo tuyo na, kailangan ng palitan. At makikita nyo rin po, yung rate niya is mababa na talaga. Nagde-delay na po siya ng mga 18 seconds per day. So, medyo mababa na po yun. So, okay, kung nakita na po natin yung overall health ng watch, so, tara, disassemble na natin siya. So before po natin i-disassemble yung watch, initial check up po muna natin yung other function ng watch. Check po natin kung gumagana ba or nagpa-function yung ibang function niya. Para alam na po natin or mapinpoint kaga natin kung ano yung mga dapat nating ayusin. Siyempre po, gamitan po natin ng proper tools yung mga watch na hinahandle natin para maingatan po natin sila. By the way mga ka-right timers, ang caliber movement po pala nitong Omega Speedmaster ay caliber movement 1151. This is an automatic chronograph watch. Once again, kailangan gumamit po tayo ng proper tools para properly ma-disassemble natin yung watch para hindi natin ma-damage yung mga ibang parts. At eto po, isa-isa na po nating dinedisassemble yung watch. Kailangan lahat po babaklasin po natin. Kailangan lahat po lilinisin natin isa-isa yung parts at i-inspect po natin kung meron ba dapat palitan. Dito naman po sa Speedmaster, wala naman po tayong pinalitan. At nandito na po tayo sa re-oiling. After po ng linisin natin ang bawat parts, i-re-oil naman po natin siya ng mga proper oils. Proper premium Swiss oils po ang gamit namin. Iba't ibang klase po yung oils na ginagamit po sa isang watch. Hindi po iisang oil lang ang gagamitin po. Dahil pag hindi po proper oils yung mga ginamit natin, hindi po natin makukuha yung desired na amplitude o hindi magiging maganda yung resulta ng pag-service natin dun sa watch. So kailangan po talaga proper oils ang gamitin.
Then after lubricating and assembling of the watch, kinalibrate po natin. So kung makikita nyo po, ayun na po yung resulta nung sinervice natin. Kung makikita nyo po, sobrang layo na po yung reading niya. Mataas na po yung amplitude, 280 plus. Then yung bit error, 0.0. Then yung rate, maganda na rin po. Yan po, mga ano po natin, makikita natin na successful yung service na ginawa natin. Big shoutout po kay Sir Wally of Quezon City. Maraming salamat po sa tiwala na binigay nyo. Kahit malayo po kami ay pinuntahan nyo pa rin po talaga kami at nagtiwala po kayo para mapaayos yung pinakamamahal yung watch. Maraming salamat po, sir.